Hello friends! Kaway ka baby! Kasama namin si baby namin kasi walang magbabantay. So ayun, introduce namin yung guest namin for today. Very special yung guest namin kasi magkakalala na kami dati pa. So from scratch, talagang well-known na namin yung isa't isa. So, introduce. What is up mga chong? Ako nga pala si Bash. So, owner at saka tattoo artist ng Bash Tattoo Studio dito sa may Parang, Marikina City. Kamusta kayo, friends? So, question number 1. Question agad. Question agad. Ano yung tattoo para sa'yo, pre? Magandang tanong. Oh. Di ba? Sige. Yung tattoo kasi para sa akin is, art. Tapos, ko siya, yung sarili ko, na-express ko gamit yung tattoo. Tsaka isa siya sa parang parang gusto kong gawin ng matagal. Tingin ko hanggang hanggang 60. Wow. Kung hanggang kaya pa ng kamay. Parang kasi nakikita ko siya na talagang pang matagalan yung tattoo. Parang ganun siya sa akin. So, parang ang tattoo sa akin is, bukod sa art is parang talagang mahal na mahal ko siya. Yung pagtatattoo talaga at saka yung tattoo. Passion talaga. Passion talaga. Totoo. Paano ka naman, pre, napasok sa pagtatato? Kasi, pare ko, yung magkakalala tayo dati pa, parang hindi pa tayo nahilig dyan di ba? Paano ka naman napasok? Sige, simulan natin sa first tattoo ko. So, ito. Andito yung first tattoo ko. So, nagpatattoo ako sa kuya ng asawa ko. Girlfriend ko pa lang siya noon. Si Yosha. Tapos, nagugustuhan ko yung kung paano niya ginagawa sa balat. Tapos, yung sakit niya, hindi naman talaga siya sobrang sakit. Talagang nakikita ko na habang ginagawa niya, tapos nakakatuwa gawin. Tapos, parang marami na akong tattoo nun Siguro papuno na yung sleeve ko. Tapos, nagpa-backpiece ako, nag-decide ako magpa-backpiece. After ko magpa-backpiece, nagsabi ako dun sa mga kasamahan ko dati sa shop. Kasi tumatambay ako sa shop dati, sa tattoo shop din. Tapos, after ko magpa-backpiece, sabi ko sa kanila, gusto ko magtato. So, mamawak ng machine. Tapos, sabi nila, sige, try natin. Kumbaga, nagpapunta ako dun ng tao, yung best friend ko, si Yoshi. Yun. Sabi ko, punta ka dito sa shop. Sabi ko, pangatlong kliyente na kita. Sabi ko gano'n. Hindi niya alam, first tattoo pa lang. Unang gawa ko pa lang. So, ito na, dumating na siya, tuwan-tuwa pa kasi libre. Tapos, nung tinatatuan ko na siya, sabi niya, okay naman daw. Hindi naman daw gaano masakit. Pangalawang tattoo niya na kasi. May tattoo siyang maliit dito. Masakit yun dito, di ba? Sa pulso? Dito, sa pulso. Saan mo siya tinatuan? Dito din, pulso din. Tapos, ang design nun, si Luffy sa One Piece. Ay, sa One Piece yun, sa One Piece. Si Luffy sa One Piece. Tapos, tapos na kami. Natuwa siya sa kinalabasan. Sabi niya, ang ganda daw. Tapos, tsaka ko namin sa kanya na first time ka lang nagtatuo. Tapos yun, nagulat siya. Tapos, everyday kami nagtatatuan. Araw-araw kami nagtatuan. Siya rin, siya? Siya. One Piece, si Luffy, si Brook. Grabe. Tapos, lahat yata ng tapos, may gusto ko na mag-cover up naman. Magpa-practice ang cover up. Kinover up naman namin yung first tattoo niya. Tapos, pinose sleeve ko naman siya. Pinuno ko yung braso niya. So yun, dun ako talaga sa pagtatattoo. Pero ang cover up, as my knowledge, yun ang pinakamahirap, di ba? Cover up? Ang pinakamahirap talaga cover up kasi pag-iisipan mo siya. Oo. Kasi parang meron pa nga nababanggit na respect sa first tattoo artist, di ba? Na kung ano yung art na ginawa niya dun sa hands, sa tao. Tapos pang ilan mo yun? Nakapag-cover up ka agad? Pang-5 gawa ko yata yung pang-6. So parang natural talent pala lumalabas, no? Pero hindi ka nahilig sa mga sketch? Hindi. Sa mga kopya-kopya lang. Like yung mga drawing, kasi di ba parang doon nag-i-start yung art Kasi parang somehow hindi siya na iba, pero syempre iba yung application, di ba? Totoo.
Oo, galing. Nahilig ako. Nahilig ka rin Nung bata nun? ako, parang grade 3, ganun, grade 4. Nagdodrawing ako ng mga text. Sila, sila Vincent sa Ghost Fighter. Pinakopya ko, ganun. So, mahilig na rin talaga ako magano. Pero, natigil siya nung first year high school kasi puro kalokohan na. So, anong nangyari? Hindi ko na siya talaga nalabas. Yung drawing, puro ano na lang. Yung puro kalokohan lang. Hindi na rin ako nagkokopya-kopya ng mga ano. Kasi parang gusto ko tumanda na agad. So, gayahin yung mga matatanda. Ganun. Kaya, inalis ko yung art. So, nabalik lang ulit siya. Nalayo ka pala, no? Oo, ganun. Nalayo lang. Eto pre, personal question. Para get to know lang sa'yo, lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa'yo, sino ka sa likod ng tattoo artist? Ngayon. Oo, as ngayon. Ngayon, isa akong tatay. Yeah. Asawa. Tapos, isa rin akong parang tawag dito? Mentor ng sarili ko. Mini-mentor ko yung sarili ko ngayon. Ganun ako sa likod ngayon. Pero meron akong nakaka-proud na interesting kwento tungkol kay Bash eh. Alam ko si Bash kasi nung nag-aaral ay ang course niya ay flight attendant, tama? IT. IT? IT. Tapos, Play niya. IT. pero na-pursue mo, di ba? Tapos. Natapos niya yung pag-aaral. Pero, tinuloy niya yung love niya pa rin. Di ba? So, Pero nag-work ka sa IT industry. Ano lang yun eh. kumbaga na-try mo. Sideline siguro. Ang tag ito yung copy-paste, yung non-voice lang. Okay. Nung nag-OJT kasi ako, yun, pandemic. So, online lahat. Okay. So, anong nangyari? Na lang ako. Nag-try akong pumasok sa, isa sa mga barkada ko na nagna-non-voice. So, lang din naman ko, copy-paste, tapos magkano lang din yung sahod. Tapos, kaya talagang mas pinurso ko yung pagtatattoo. So, magkasabay yun. Pinaplano ko na yung tattoo, kasi may tattoo na rin ako nun. Parang gusto ko na mag-tattoo, tapos nagtatrabaho na ako doon. Pero, lang din yun, mabilis lang din. Talagang tattoo talaga. Nandun talaga. Tingnan nyo, di ba? Nakapagtapos siya. Pero pinurso niya talaga yung karir niya. Pero hindi ba nakaka-proud kasi na pag iniisip mo, yung iba, parang iniisip pag tattoo artist, di ba? Parang medyo may discrimination. Kita nyo, graduate. Totoo, di ba? Meron talaga mga discrimination hanggang ngayon eh. Nandudun pa talaga siya. Kaya meron lang akong, parang gusto ko lang ilabas na alam ko kasi graduate nga si Bash. Tapos, pinurso niya talaga yung career niya dun sa tattoo artist. Which is yun yung love niya kasi, di ba? Tapos, ang likot niya. Di ba nabanggit mo yung first tattoo mo, yung tropa mo, pre? Pero ano naman yung, pinaka ma-flex mong tattoo nung mga una pa lang? Yung, kumbaga proud ka, nagawa mo. Proud ako na nagawa ko. Oo. Siguro yung unang champion ko. Unang champion Oo. Sa newbie category nung sumasali ako ng event na nagsisimula pa lang ako. Sa mga kasi, sumasali ako ng mga event, ganun, sa tattoo. Kaya yung may mga trophy doon. Ang mga tattoo kasi, meron silang, yung pinakasikat na alam ko, dut-dutan, pre, di ba? Dut-dutan. Yan, dut-dutan. May mga guest talaga siyang mga, kahit mga sikat na artist na hindi, talagang marami. Talaga? Big event talaga. August this year, may dut-dutan ulit. Ayun, August 2, 3, 4 yata. Pero itong nabanggit mo, anong competition? Sa Bulacan. Sa Bulacan? Lumayo kami ng Bulacan ng kaibigan ko. So, isa rin siyang tattoo artist, si Dexter. Dexter Tattoo. Nagtatattoo siya dito sa May Lamuan. So, magkasama kami. Tinuturuan niya ako nun mag-tattoo din. So, kasi nga baguhan. So, talagang sumasama ako sa kanila. Tapos, tumatambay ako sa shop para matuto. Tapos, pag sumasali sila event, sasali rin ako. Gahanap ako ng model, ganun. So, yun, yung pumunta kami Bulacan, suntok sa buwan yun kasi, syempre, malayo. Bumiyahe pa. Gastos mo. Gastos. Own expense eh. Tapos, pagdating doon, syempre,
may mga kalaro ka, may mga kalaban ka din, hindi naman din ikaw lang yung maglalaro. Kaya nagulat ako kasi baguhan lang ako. Nanalo ka pa. Oo, nanalo. Yun yung pinaka Astig, sa akin astig. na nagawa ko. Yung, Ay, first competition mo rin to, no? hindi, pang ilan ko na ba siya? Ano na eh. Marami ka na Marami nasalihan. naman ako kasi ang unang sali ko dito sa Marikina, isang buwan pa lang ako nagtatato. Meron pa dito sa atin? Oh, meron dito. Oh. Marami rito sa Marikina nagpapa-event. So, unang sali ko dito sa Marikina, tapos natalo ako noon. Tapos, pangalawa kong sali sa Antipolo. Ayun, doon ako nakakuha. Second place ako. Nice. Tapos, yung pangatlong sali ko, talo yata. Tapos, siguro yung champion ko, mga pang-pitong sali ko yata yun. Wow. Kaya talagang sobrang rin saya din kasi nakapag-champion. Kaya nakakatuwa yun yung pinaka parang memorable sa akin. May mga kategorya yung pre, di ba? Kung gaano Meron. kalaki. Di ba parang, Hindi, ang kategory ngayon is black and gray, ayun. colored, tsaka Galing, no? neo-trad, neo-traditional. May mga ganun pala. Ang neo-traditional, ayun doon ako nag-champion. Pero ang ko ngayon, ang kategory ko na sinasalihan yun, realism na. Realism Oh. colored. Yung, Yun na yung parang category ko portrait. Yun ba yung mga mga portraits? portrait. Yung mga talagang yung mukha ng tao. Yun, ayun na yung sinasalihan ko ngayon. Bali, nagsimula ako sa ganun, sa neo-trad. Pero ang unang sinalihan ko talaga na event, Marikina, ang entry ko doon, black and gray. Nag-black and gray muna ako. After ko mag-black and gray, nag-neo-trad ako. Yun yung Tapos, mga realism usual nating nakikitang tato, no? Yung mga black and gray. na. Black and gray. Ayan. Ayan. Yung shade na yung nagbibigay ng buhay. Siya na. Yung shade lang. Binabawasan yung tone. Yung black, binabawasan gamit yung tubig para mag-fade. Magiging gray. Okay. Kaya nagiging ganun yung may pagka-light siya. Buhay. Nagkakaroon siya ng buhay yung image. Baka pwede rin siya mag-send ng mga, kung may nagawa na siyang, yung tatlong yun. Sige, Yeah, magpa-flash meron. tayo ng mga Oo. picture. Pagdating sa pre, sa mga client mo, meron na bang parang memorable na kwento na papatato ko to or kaya ko to pinatato kasi ganito. May mga ano bang story? Oo. Oo, meron. Pero, syempre, parang na lang siguro. Kaya naging memorable sa akin kasi parang paano ko mapunta ako sa ganun sitwasyon niya. Yun, kaya naging memorable sa akin. Pero, yung ko na lang siguro, di ko nababanggit yung pangalan niya. Yung pinortrait yung asawa niya na namatay. Kasi hindi pa naman sila talaga sobrang tanda. Okay. Tapos, ang mga anak nila, mga aso. Parang May mga anak akong aso din eh. Oo nga eh. So parang kaya naging memorable sa akin kasi 'di ba mahirap papunta sa sitwasyon niya. Tapos isa ako sa gumawa ng art sa balat niya na babuhay niya dati din. So yung in terms naman sa mga tattoo mo pre, kasi more on ngayon eh no? Pagdating sa mga tattoo talaga may story lahat ng tinatato eh no? Sa kumbaga yung mga choice na tattoo mo. Pero depende sa perspective ng client. Okay. Yung sa'yo, yung mga tattoo mo, pre. Kagaya nung sa likod, doon ako na-amaze eh. Likod Oo, niya? buong likod. Sino nagtatato? Ilang artist yun, pre? 4. 4 na artist. Ayun yun. Kaya after nung backpiece ko, tsaka na ako nagtattoo. Saka na ng may kwento ba yung pre, yung sa likod mo? Paano kwento? Kumbaga, may Bakit story yun ba yung siya? napili mong design, ganon? Actually, ayun nga, katulad nga nun, sinabi ko sa'yo kanina, depende sa perspective ng tao. So ako, ang ginawa ko dyan, walang connect sa akin yan. Talagang nakita ko lang. Nagandahan ka talaga? Yun lang. Oo. Walang Tapos, tinignan ko na lang kung suit siya sa akin, kung bagay ba siya sa akin. Sino nagtingin ng ganon, pre? Kaninong na parang, eto yung gusto kong tato, pwede Ako. bang? Ikaw rin Ikaw nag rin. Wow. Kung bagay sa akin, ganun. Kumbaga kasi yan eh. Kumbaga, mahirap kasi rin, ngayon kasi syempre, ang pagsuot kasi ng tattoo is para na siyang damit. So, sinusuot siya araw-araw. Ikaw, Damit na walang palitan, no? so ikaw, papayag ka ba na yung damit mo na suot, lalabas ka pangit? Siyempre hindi, di ba? Na hindi mo gusto. Oo. Diba? So, ginagawa namin, yung kung gusto mo ng medyo memorable sa'yo o talagang connected sa'yo, ang gagawin namin is i-customize namin para bumagay sa balat mo, bumagay dun sa shape ng braso mo or kung saan mo man ilalagay para mapalabas natin siya na art. Hindi natin siya ipipilit lang. Kunyari, gusto ko kasi ng pangalan ng tatay ko dito eh. So, hindi naman bagay. So,
ako, tattoo artist, kailangan kong gawin yung trabaho ko. Kailangan kong mag-suggest sa kanya na, ay, hindi po dyan po pwede, dito po natin ilagay. Kumbaga, ganun siya. So sa tattoo artist is sila rin nagsasuggest kasi sila yung may eye. 'Di ba may term tayo sa artist na mga may eye sila doon sa art na ginagawa eh. So sila mas nakikita nila kung saan mas bagay, kung anong bagay sa 'di ba? Kaya depende kung perspective mo ba is yung babagay lang. Kung yung babagay lang, o bibigyan kita ng design na ano lang, na customized din, pero yung babagay lang. Pero ang gusto mo naman na memorable sa'yo, o lagyan natin, sama natin, kunyari, yung mukha niya, gawin natin, yung iba ginagawa, yung hanya mask, ay geisha na babae, di ba yung mga Japanese na yung mukha ng asawa nila nilalagay nila, may akong sword, ganon. So, connected pa rin, tas ang ganda pa rin tignan. Hindi siya pinilit. Yun yung magaganda, yung naka-personalize minsan eh. Yun yung parang, kung ako man, makakaisip ako ng itatato, kumbaga custom for me, na parang pag nakita mo, sa'yo lang makikita mo, hindi mo makikita sa iba. Kaya ang ganda. Ano naman yun? Ano or sino yung parang inspiration mo sa pagtatato? Ngayon, Or kahit ito, yung sa shop mo, sinong inspiration mo? Bakit mo tinayo tong Or yung store nag-start mo? muna. Pwede. Nung nag-start, kasi medyo malaking journey yun eh. Ibig sabihin, nung nag-start ka, wala Wala kang shop. wala pa. Talagang hindi nag-start lang as hindi ka talaga artist. pwede kasi muna magtayo kung hindi ka pa naman established gumawa. Yun nga eh, oo. Hindi pa, talagang hindi ka rin naman papasukin ng kliyente kung Bawal wala ka pang yung baguhan. Wala kang Portfolio na pangalan. maayos. Oo, yan, portfolio talaga. So, kailangan maayos, pati sa pagkuha ng camera, pag-picture sa gawa mo, kung paano mo introduce sa tao, sa mga kliyente. Ayun. So, sino yun, pre? Yung, nung simula mo, sino yung naging inspirasyon mo? Para mag-continue ka dun sa pinasok mong career. Yung asawa ko. Oh? Oo, siya. Laging mo siya. Tapos, nung dumating anak ko, yung anak ko. Sila naman lang yung anak ko. So, kaya ako siya ginagawa actually, para mapakita ko sa kanya na, na meron akong ibang kaya pang gawin. Bukod dun sa ibang mga nakikita pa niya. So, ibang ibang section. Kunyari, pagiging, pag-asawa. Tapos yung section ko naman sa pagiging tattoo artist. So, gusto ko ipakita sa kanya yun. Kaya, natutuwa din ako kasi nakikita kong proud siya sa akin. Yung pagdating naman sa pre, kasi syempre, from scratch ka di ba? Wala kang kahit based dun sa kwento mo, pumupunta ka lang sa mga tattoo artist na kilala mo, mga kaibigan mo, di ba? Nung time na nag-i-start ka, dumating ba sa part na gusto mong itigil na lang, ganyan? Oo, meron. Meron. Oo. Kasi pagkabaguhan kang artist talaga, hindi ka kikita ng pera eh. Totoo. Tapos, kapag kailangan mo ng pera, kailangan magtrabaho. So, kailangan mo mamili. Kung paperso mo ba yung pagtatrabaho para kumita ng pera o paperso mo yung art, kaya lang wala ka pang kikitain muna. So, kailangan mong nun. Siyempre, dumadating yung bills. Ay, na kami, nung nagtatattoo ako, mag-live-in partner na kami ng asawa ko. So, may mga bills din. So, anong nangyari sa akin, 1 taon muna akong naglaylo sa trabaho. Tinuloy-tuloy ko yung pagtatattoo. After ko matuto kung ano yung mga kaya na, basic na kaya ko ng kumita, tsaka ulit ako bumalik sa trabaho. Tapos tsaka ko siya pinagsabay. Kasi by schedule naman ang tattoo eh. So habang habang nagtatrabaho ako, minamarket ko pa rin yung pagtatattoo ko. At least para pag may nakakita sa Facebook, i-message ako, schedule na lang namin. So ganun. So, more on talaga, madalas nga parang nagiging kalaban ng passion is yung income. Lalo na kung meron ka ng binubuhay. Saka yung pangarap mo, syempre, di ba? Kung nakikita mo yung pangarap mo ba, is matutupad mo rin dun sa pinupurso mo, di ba? Yun yung medyo contradicting Unlike kung merong yung iba na may pera na, di ba? Totoo. Na walang iniisip. Di ba? Parang ang iniisip na lang nila is, ito yung gusto kong karir na pasukin, ito pagkakagastasan ko. Di ba? Hindi naman katulad natin na wala naman talaga tayo, nagsimula tayo sa, yun nga, hiram-hiram lang. Di ba? Try-try lang. Kaya din talagang shoutout din sa mga
tattoo artist na talagang tinutuloy pa rin kahit talagang sobrang hirap, di ba? Kaya yung iba, hindi ko rin talaga masisi na mababa talagang binibigay yung tattoo. Kumbaga, may mga minimum kasi talaga sa tattoo eh. Kaya lang ang nangyayari kasi, syempre, baguhan, gusto kumita, sobrang baba. Kaya nga lang kasi, ang nangyayari kasi, pinangangalandakan online. Yun naman yung medyo Pero kasi, wala, social media, account nila yan, wala naman tayong magagawa. Kaya, ang ginagawa na lang namin, mas pinagbubutihan na lang, at saka pinapakita namin sa tao kung ano yung pinagkaiba. So, ang nangyayari, pre, based sa quality, no? Oo, sa Quality quality ng gawa. talaga. So, kapag talagang papakita mo din talaga kung paano mo gagawin yung tattoo, tsaka kung paano mo i-represent sa tao, papakita. Kasi kapag baguhan kasi talaga ako, naging baguhan ako. Siyempre, hindi pa ako mag-alam sa mga picture-picture kung paano pagagandahin. Tsaka siyempre, yung paggawa din na maganda. So, ako bilang medyo matagal-tagal na, ang ginagawa ko na lang, mas pinagaganda ko para alam nilang medyo pricey, at least alam na. Worth it. Kumbaga, para dun pa lang, meron ng boundaries agad na sinet. Hindi na ako kailangan bumaba pa ng talagang hanggang dun lang. Tapos, Yun. ikaw din ang nagmamarket sa social media ng Lahat. lahat ng lahat. shop. Kaya nga ito, dinala ko no? Ito, lagi akong may sinusulat everyday. So, ayan. Parang So, journal, pagising ko ganon. pa lang, sinusulat ko na kung ano yung gagawin ko. Magpo-post ako sa mga social media accounts ko. Tapos, pupunta ako sa shop, gagawa ko ng skits, mag-gym ako. So, hanggang na yan, siguro ang buhay ko yung oras ko hanggang alas 10, nakaset na. Wow, grabe. So, kayo, ito, nakalista rin kayo dito. Hindi, totoo, legit. Vlog interview. So, nandito kayo. So, pag natapos ko na tong vlog interview, i-check ko na lang siya. So, ganun. Kasi medyo malilito kasi ako kapag walang ganito. Hindi katulad nung dati kasi talagang ang hirap. May mag-aaya lang sa akin, wala na. Sira na buong buong schedule ko ng At least pag may ganito, may nag-i-stop sa akin na hindi, kailangan mo muna ma-check to kasi ito yung araw mo. Pindot mong gawin. Organized. Organized na lang talaga natin. siya. Ganun. Talagang nahirapan kami sa pag-schedule kay Bash since yung Saturday, totoo. Sunday is oras talaga rin ng mga ng mga customer, di ba? Dahil yun yung time na free yung mga tao. Totoo. Yun yung talagang sabi ko, sige, gagawa natin ng paraan. Talagang hindi pa pwedeng hindi natin isingit. Talagang ako, eager talaga ako na matuloy tong interview kasi is dahil nga sobrang, sa totoo lang, nakaka-proud talaga bilang kakilala mo yung tao, di ba? From scratch talaga, tapos sobrang okay na ngayon. So, ayun. Eto naman, syempre nung nag-start ka, ano kaya yung dream mo nung nag-start ka pa lang? Dream. Oo, dream mo. Nung starter ka pa lang. Kasi nung nagsisimula ako, may mga ina-idolize akong tao, syempre. So, isa yan sa yung mga mentor ko. So, yung dream ko, gusto kong maging katulad nila na nagagawa nila nun. So, which is yung portrait tattoo. So, yun yung pinaka-dream ko dati, makagawa ng magandang portrait na tattoo. Kasi gusto ko siya, kasi nga, katulad nga ng kunento ko kanina, yung yung kliyente ko na mayapa na na asawa niya. So, gusto ko makagawa ng art na gano'n, na talagang magiging part ako ng buhay nila eh. Magiging part ako eh. Pag tinanong, pre, no? Oo. Pag tinanong, sinong artist mo, di ba? Tsaka yung tinatuko sa kanya, hindi basta-basta yung asawa niya yun. Tapos, na mayapa at habang buhay niya, dadalhin yun. So, part na ako ng buhay niya. Kumbaga, pag sinabi na nakatuto, ay, pagka tinanong kung sino yung gumawa, so, alam na agad. Kasama ka talaga. Ganun. Paano naman ngayon, pre, na, syempre, iba na yung dream mo ngayon kasi kaya mo na, di ba? Tapos, ngayon, meron ka ng talagang mapagmamalaki na shop. Ano naman yung dream mo ngayon, pre? Gusto ko ngayon, talagang tinatasan ko ngayon gusto ko manalo sa international event. Wow. Sa ibang bansa. Gusto ko gusto kong lumipad muna dun makipag-compete. Tapos kasama ko yung anak ko sa stage, tas manalo. Ayun talaga. Nakakaano naman yun. Ayun talaga gusto ko. Nakaka-inspire. So sana,
Malay mo, at kunin ko tong ano na to, yung clip na to. Yun. Tapos, habang nandun ako sa stage na yun, di ba? Ang galing nun. Oo. Ang galing din ni Lord Gamitin kung mo. mangyayari yun. Talaga. Anong bansa ang plan mo munang salihan? Kasi marami-rami rin Oo, yan. marami. Ano yung pinaka-target mo so far? Singapore Ink Show. Singapore. Singapore Ink Show. Maganda kasi yung ano nila, pamamalakad nila dun eh. Mm. Tsaka ang ganda ng bansa nila. Pag sinama ko yung anak ko, matutuwa kasi yung anak ko Talaga? dun. Kid-friendly ata kasi ang Singapore din. Kaya masarap pumunta doon. Tapos, syempre, mayroon kang gustong gawin doon, di ba? Kaya, yun. Kasi anong mga country anong mga nationality mostly yung kalaban kong Singapore? Mga ba? Thailander, Vietnamese, Mga Asian din. Asian din talaga. Oh. Asian. Malalakas sila sa tattoo. Mga Ang Asian. alam ko Japan. Thailand, Magagaling. In Japan? Japan, magagaling. May mga, di ba, may sarili na nga silang, Japanese Oriental, mga Japanese tattoo. Dito sa Pinas, ang natin, traditional natin dito, yung mambabato. ang babato. Ang babato. Oo. Sa Japanese, yung mga bodysuit nila. Tapos, Yung sa sa Vietnamese, mga, yung mga geometric. Like this, mga ganito. May sample ka? Mga ganyan. Pero hindi siya ganito, parang, nalimutan ko. Basta, iba rin yung, iba pa dito. Pero parang ganito. May resemblance lang. Pero yon yung Vietnamese, ganito, more on ganito sila. So, yan. Kaya yung Japan, pagdating sa tattoo, Vietnam, Thailand, magaganda na yung nila talaga sa tattoo. So Yung medyo broad background. yung category, no? Kung paglalabanan nyo is parang ibang ipe-present ng ibang country, no? Parang mahirap. Hindi. Ano yan? By category naman yun. Kumbaga, okay, yun pa rin. yung kwento ko lang na yun is, Yun yung mga nag-establish strength. na yung nila. Yun, may strength na sila. sila. Sumasali sila sa international event, ang nape-present nila is yung talagang sila na, yung bansa nila, which is mga Japanese Oriental, yung mga Vietnamese, yung mga ganong art. So, tayo kasi, syempre, di naman natin ma-represent yung batuk, yung di ba? So, pagka ganon, sumasali kami sa mga kategory pa rin namin. Like, colored realism, kung gusto namang mag-black and gray, ganun pa rin. Pero ang pinagkaiba lang, mga taga-ibang bansa talaga yung mga kalaban. Pero ang kagandahan naman kasi, yung mga Pinoy din kasi, makakasabay mo rin doon. So, may mga kalaro ka rin Pinoy. Marami. Maraming Pinoy. At saka, isa sa, ang tawag dito, trivia ba? Ganon. Ang Pinoy ay kinakatakutan sa ibang bansa pagdating sa Talaga? tattoo. Bakit? Magaling ang mga Pilipino sa tattoo. So, andyan yung marami tayong international na artist dito sa Pinas. Kapag pinasok talaga ng normal na tao yung pagtatattoo, tas alamin nila yung pinaka parang history at saka kung ano yung mga nangyayari ngayon sa tattoo scene, magugulat talaga sila. Kasi talagang iba din yung ngayon ng mga Pinoy sa tattoo. Hindi lang nababalita. Kaya namin, hindi kami knowledgeable. Tapos yung pala, ganun na pala yung... Kaya nga Hindi ko nga alam, meron palang mga contest din. Kaya kanina lang patanong ako, anong champion? Kala ko kasi may term sa tattoo na champion. Ano yung parang pwede mong mapayo sa mga first time palang magpapatato? Kasi kaming dalawa, never kami nagpatato pa eh. Ikaw parang plan mo kay Oo, Apo, kaya po. kasi siya Nag-hike. Kaya yun yung pala. di ba? So mostly sa mga hiker. Sa mga first tattoo. So, Kasi di ba marami yung mga natatakot marami. first time. Ayun. So, payo lang sana. Kasi malamang meron dyan mga nagdadalawang isip kung magpapatato ba talaga, ganun. Siguro alamin muna nila kung bakit nila yun ipapatato. Kasi panghabang buhay siya. So, kung natatakot ka man, yung takot kasi lang siya. Hindi talaga siya yun yung pinaka-main eh. Kung talagang kasi pag may gusto mo yung itatato sa'yo or kung gusto mo talaga magpatato, kahit sobra sakit yan, kaya mo siyang tiisin eh. So, ang pinaka-advice ko siguro, lalo na sa mga bata na gusto agad magpatato, wag muna. Alamin nyo muna yung yung pagiging buhay mo. Kasi yan, kumbaga ngayon bata ka, baka mamaya pagtanda mo may gusto ka pala, tapos makapigil yung tattoo.
Kaya nga. Kasi sa totoo lang, hindi pa ganun ka well open lahat Totoo. ng Hindi companies pa talaga. na may mga tattoo. Oo. Oo, malayo na tayo. Natatanggap na may mga teacher, may mga doktor. professional na Police, may mga kliyente ang may police. mga police police na may din. tattoo. Pero hindi sa lahat Hindi pa ng lahat, pagkakataon Hindi, kasi totoo. acceptable yung tattoo. So, yun yung pinaka-biggest na talaga challenge. So, magpapatato ka, tandaan mo na habang buhay mo dadalhin yung tattoo. Mm. Diba? Saka, feeling ko may factor talagang malaki yung magagawa rin ng tattoo mo eh. Totoo. Diba? Paano kunyari, gusto mo nga talaga yung tattoo na yun, pero yung design itself, hindi mo magugustuhan yung outcome. Diba? So, malaking factor. Paano mo naman sila ma-assess sa pagpili ng artist? Una sa lahat yun, katulad niya yung advice ko kanina na, yung sinabi ko kanina na, yung aalamin mo muna kung ano yung gusto mo. So, kung gusto mo yung mga minimalist lang, so hahanapin mo yung portfolio ng mga artist. Kung sino yung pinakamagaling sa pagmiminimal, tapos kung sino naman yung pinakamagaling sa black and gray, sa colored realism, neotrad, Japanese Oriental. So, aalamin mo muna kung ano yung gusto mo ipatato. After mo alamin kung kung ano yung gusto mong ipatato, aalamin mo na kung sino yung pinakamagaling doon sa ganong sa ganong section. Which is, feeling ko naman, ang nagiging bearing naman ng magpapatato, yung cost, diba? Totoo yung cost talaga. Yun nga lang, for me personal opinion, kung titignan mo ay cost versus dun sa quality, bakit hindi mo rin ma-enjoy katagalan? Kasi di ba yung mga uso prank tattoo dati, yung nagpe-fade. Mga Diba? Indian ink kasi yun, Indian ink tawag Ayun, doon. Indian ink daw term. na lang kasi alam ko eh. Ano yan, nagpe-fade yan. Kahit permanent tattoo siya, kumbaga, yung parang, tatong kulungan, diba? Parang ganun. Ang inks yun kasi yung nila nag-fade. is substandard. Hindi talaga siya, hindi talaga siya pantato. Ayun, Kaya siya hindi nabubura. So, ano lang siya. So yun, kung ko-compromise mo naman yung Quality. art sa katawan mo, nasa sayo na yun. Oo. Tsaka yun nga yung katulad yun ng sinabi ko kanina na gusto mo ba magsusot ka ng damit na pangit? Yun. Kumbaga lalabas ka. Lalabas ka sa bahay mo, ang pangit ng suot mong damit. Diba? So kung magpapatuto ka, pag-ipunan mo na. Kasi sayang yan, balat yan habang buhay mo yung dadalhin. Yun yung pinaka malaking talaga kasi Tsaka isa pa, ang cover up ang pinakamahal. Papatato ka, sa maayos na kasi sana wag na humantong dun sa cover up kasi madodoble gastos ka. Natatuan ka na nung una, tapos hindi mo gusto, tapos doble pa yung presyo ng cover up. Mahal pala. Oo, mahal ang siya. cover up, mami, kunyari may tattoo ka, pangalan, tapos nagiwalay kayo. Yung pangalan na yun, ito-turn mo into ibang Ibang or ibang pangalan rin. Pero hindi talaga possible mabura ang tattoo. Hindi talaga. Ano lang siya, tinatakpan lang. So, Tinatakpan lang pala. so yung artist, gagawin niya, i-imagine niya kung ano yung pwedeng i-cover doon, tapos maghahanap ng ibang image para ipangtakip doon. Tapos kailangan maisakto yung block doon sa pinaka parang papatungan. Nandun rin sa ano yan sa isa yun sa mga vlog ko kung paano yung pag ng cover up Paano siya gumagana. So, kunyari may tattoo ka, kunyari itong tattoo mo. So, hindi siya mako-cover up ng light color kasi black siya. So, kailangan patamaan siya ng mas dark, ng mas black. Yun yung challenge kasi Tapos isa pa, papangit na yung tattoo mo pag sobrang itim na. Ganun the pala. more Dark the darker yung tattoo mo, the more na mas mahirap i-cover up. May mga nga pre, di ba? Nagka-Carabao Carabao skin. skin. Tawag. Yun naman, mami. Blackout. Ipo-full black na lang. Black to. na lang siya talaga. Yes, yan. Oo, Oh, Carabao skin yung term doon. Kung Carabao. gaya niya, kunyari, yung tattoo ni Bash na napakadami na, kung hindi niya na nagustuhan, Papablock mo na lang. o parang Carabao skin. Alam mo yung haki ni Monkey D. Luffy sa One Piece? Aki. Yung haki niya. All black, di ba? Ganun na lang. Magiging all black na lang talaga siya. Yun, So nag-gets agad. maraming ganon na na ngayon na tao. Mga Pero ngayon, parang hindi na rin sa cover up, di ba? Parang style na rin ng iba. style na siya. Totoo. Parang style na. Yung iba nga wala naman tattoo, papablock lang. Papa-block lang. Oo, Kasi nga, in na rin siya ngayon eh. Maganda rin naman siya, may binabagayan siya. Oo. Lalo na sa maputi. Sa maputi. Pag sobrang puti, tas nagpa-blackout, parang ang ganda kasi labas na labas. Yan. So, ang daming
ang daming hindi alam nung mga tao tungkol sa tattoo. Diba? Pero ang ano yun talaga, pinaka-key dun talaga sa question is, kung gusto mo talagang maganda kung gusto mo talaga yung tattoo na yun, pag-ipunan mo na. Kasi talagang napakaraming factor mangyayari. Mm-mm. Kung bibiglain mo lang, gusto ko talaga to eh. Diba? Bibiglain mo, mas Impulsive. gagastos ka lang. Talagang isipin mo, hindi lang siya basta binili mo, hindi lang siya basta in-avail mo, dadalhin mo siya habang buhay mo kasi. Kaya dapat pag-isipan mo una pa lang. Eto, pinakamagandang question. Kung i-design natin yung buhay mo as tattoo, ano sa tingin mo yung image na magre-represent sa'yo? Ang Miss Oo Universe. nga. Pag Miss Universe yan, pre. Sige, ulitin pa natin siguro hanggang mga 3 ulit. Ano ulit? Kung magiging tattoo yung buhay mo, Ano yung design na anong yun? design na yun? Kasi ikaw, personal mo naman, di ba? Kung anong i-represent mo. Hindi ko naisip yun, ha? Pero kung naisip ko yan, alam mo, papatato ako ng ganun. Oo, di ba? Diba? Oo, baka totoo. susunod na tattoo mo, pre. Pero Gamitin mo na yan. Yun nga, no? Ano nga, no? Totoo, napatanong din ako sa isip ko yun, ha? Ano nga yung Kung design na... yung pag nakita mo ito, representation. Parang ako to, no? Parang parang... Buhay ko to. Oo, no? Ako to. Pero dapat sa isang ano lang siya. Isang image lang, pre. Mm-mm. Kasi usually, pag ako gumagawa ng design, pagka ganon, sasabihin ko sa kliyente, sir, yung connected po sa buhay nyo, sasabihan niya ako, kasi nag-basketball ako, nag-gym ako, chef ako, ganto ganyan. So, anong nangyari? Binubuo namin yung image, tapos may mga ganon, pangluto, basketball court. Ang galing nga. So, ganon. Pero dapat kasi, yan sa tanong mo na yan, isa lang. Isa lang. Oo. Oo. So, yun ako medyo nahirapan. Challenging, Isa lang. no? Isa lang. Isa Or at lang least na... some part of your life siguro na parang pag inala mo, talagang may factor sa'yo na eto, kasi ganto ko, kasi eto. Hirapan siya. Ang ganda kasi ng tanong din eh. Totoo Oo, eh. diba? Oo, kasi parang, paisip ka talaga eh. Siguro ano na lang natin sa usually na nakikita natin na tattoo. Yung lion na tattoo, which is yung lagi natin nakikita dito. Di ba may mga laging may lion dito. So siguro gano'n na lang. Kasi ano siya eh, hindi niya para ipakita, katulad ko ako, hindi ako para magpaliwanag sa ibang tao kung sino ako, kung ano ako, basta kilala mo ako, katulad ng mga leon. Hindi na nila para iparamdam, ipakita sa ibang tao na matakot ka sa akin, na kasi ganito ako. So, alam na talaga nila ng ibang tao. So, parang na lang, tahimik na lang, gawin mo nilang, ginagawa ko na lang kung ano yung trabaho ko, yung pang-araw-araw na yan, katulad niya, naglilista ako. Pag natapos ko to, matutulog na lang ako, bukas ay ulit yung buhay ko. Pero alam mo ba, after 5 years, 10 years, kapag ganito yung buhay ko, pwedeng maraming magbago sa akin, di ba? Kumaga, katulad yan, sinisimulan ko na siya na parang naging productive yung araw ko. Ganon. So, yun, katulad na matapang na yun, na animal na yun. From image itself, hindi mo na kailangan ipaliwanag pa kung ano ka. Kung ano ka. Talagang, kumbaga sa jungle, siya na eh. Siya na yun eh. Pag nakita mo siya, kahit hindi Alam pa mo yan, na. kahit di pa yan mag-roar, Hindi na mo akong paliwanag sa'yo. Ayun na. Galing nga. Ganda na. yung pinag-isipan mo, pre, worth it. Ang galing. Ang galing nun. Ano yung mga service? Baka pwede niyang may mga different service ba na parang gusto mong i-promote? Ganon. Dito sa shop? Oo. Ano lang naman kami dito sa shop yung piercing tsaka yung tattoo lang. Siguro yun lang. Talagang yun lang. Oo, yun lang. Sa piercing ikaw rin, pre? Hindi, yung meron piercer ko, si Red. Ano siya, by schedule eh. Yung ang tag doon, ano ba term doon? Yung hindi barel? Hindi siya di barel. Hindi siya barel. Yung talagang Dati rin gusto ko dito magpapalagay ako. Ano kasi yung barel? Siya, nabibigla yung yung balat. So, pag binaril siya, nabubutas agad. So, may tendency talagang masira yung butas. So, pag yung old school na way, which is yun nga, yung
Yung needle, tas Ayun, ano. needle. Tas ano naman yun, yung needle na yun, may butas yun sa gitna, tas ipapasok na lang hikaw ron. So, pag dumaan na yung mahaba na yun, pag hugot nun, hikaw na rin Hikaw yun. na. Ang galing ah. Ang pinagkaiba lang nila, medyo ano nga lang, hindi biglaan yung ano doon, yung sakit doon. Sa baril, biglaan. Parang Yung masakit ba yung Pero needle? may impact yung pagbaril. Kasi nga Kasi, mabilis lang yun. ang maganda naman dun sa ano, yung sa way na yung ngayon, yung dahan-dahan na nga lang na itutusok, yung healing process maganda. Sa baril kasi, may tendency talagang masira kasi nga na ano yung balat na bigla kasi butas agad, ganun. Next time, pag magbutas ako dito. Dito na lang. Schedule ka na. Oo. Schedule na lang. Paano naman, pre? Kunyari, matupad na lahat ng mga pangarap mo. Kaya nandoon na tayo, future na to. Nanalo ka na international. ganun. Na-achieve mo na yung mga gusto mo ma-achieve. Kasi ang success naman is hindi nagde-define ng yaman. Ang success naman nagde-define yan kung ano yung mga gusto mong mangyari at nangyari, di ba? Paano mo naman, parang pag binanggit yung pangalang Bash, anong gusto mong isipin ng tao? Yung maaalala sa'yo. Oo. Ganun. Pang Miss Universe number 2 yan, Nga pre. eh. Parang maganda din. Ano yung maaalala sa akin? Oo. Pag binanggit na, Bash, ano yung sa tingin mong, o ano yung gusto mong tumatak sa isip nila pag binanggit yung pangalan mo? Tattoo artist. Oo. Nice. Ayun, gusto ko yan. Nandun talaga. Yung ano niya. Pag sinabing Bash, tattoo artist. Tattoo artist. Wala nang iba. Oo. Wala. Kaya nga yung pangalan ng shop niya, di ba? Tinangalan mo talaga sa'yo. No? Curious nga ako, pre. Saan nang galing yung Bash? Nabanggit niya nga, hindi naman daw bash yung ano Oo, niya. Iba pagkakilala namin sa kanya. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, di ba kanina ang tawag sa akin ni Lali, Carlo yan. Carlo talaga. Oo, Carlo talaga. Carlo. Kanina ba kinikwentuhan ko din siya kanina doon. Parang mga high school? Ano yan, pare, elementary nagsimula yan. Oh. Ano kasi yan, si Bash Stampede. Si Bash Stampede, yung may baril. Oo. Yun, malaki ayun baril. si Bash. Oo. Kumbaga, ano yun, idol lang tatay ko yun. Kasi gusto niya yung baril nun. Yung Magnum 357 na long nose. Kumbaga, ang ganda kasi nun. So, parang nakikita ko na, sa Facebook ba yun? Parang pinaprofile niya ba yun, si Bash Stampede? So, ako, kinuha ko din. May pinrofile ko sa Facebook din, gano'n. Friendster pa nga yun eh. Friendster. Oo, Friendster pa yun eh. Oo, elementary. Friendster yun. Tapos, ayun, syempre, bata ka. So, tinatanong ka ng mga kalaro mo, pangalan mo, Bash. Sinabi mo nga. Pala. So, pinresent mo yung name mo nung natripan mo talaga na Bash ka na. Tapos, nasanay lang sila sa akin na tawagin ako hanggang sa, minsan yan, nahihiya ako dati. Pag tinatawag akong ganun, kasi hindi naman talaga ako yun. Hindi Kaya lang, nakasanayan mo rin. kaya lang, nung high school na, ayun na, puro Bash talaga tawag nila sa akin. Tapos, So, yung time na yun ay wala ka na dun sa vicinity namin. Nagpunta kayo ng bahay. wala na. Kaya nung nabibisita siya, tapos naririnig ko, hindi ako active dun sa tropa eh. Tapos naririnig ko, Bash tinatawag sa kanya. Syempre ako, sasabayan ko na rin, di ba? Wala namang mawawala eh. Totoo. Yun pala yun. So parang talaga naging catchy sa'yo yung name na yun. Kala ko pre, sa ano yun eh? Sa Dota. Yung basher. Oh, di ba? Yung basher. Kasi mga nagdodota rin kami dati. Pero di ba dati na nagdodota tayo, bash na talaga ako nun, di ba? Yun. Yung pinapangalan ko pangarang Bash Mongi. Yung mga, yung IGN natin dun, di ba? Uso-uso kasi Oo. mga words Kasi yun di ba nga kaladi ko nga, yung may computer shop nga sila, di ba? Computer shop dati. Ang saya din doon, ang saya na memory ko doon. Solid yun. Yung Next Dota time, days na yun. sana ma-invite natin yung mga childhood natin. Tapos kwentuhan lang tayo ng nostalgic lang. Pwede. Di ba? Pwede na. Buhay pa naman sila eh. Talaga. Buhay pa naman sila eh. Hindi pa mamatay yun. Hindi Tagal pa. buhay nun. Devil yung mga yun eh. Ano na lang siguro, elaborate na lang natin pre yung sa yung comment mo na lang pre sa mga future artist na lang. Yung mga nangangarap pre. Nakatulad mo na Mga pwedeng nangarap pre. advice, Oo. gano'n. Kung anong mga mabibigay mo sa kanila. Kasi pwede na natin sabihin na nandudong ka na sa success eh. 'Di ba? Kasi hindi lahat ng artist nagkaroon ng shop. Oo. 'Di ba? Hanggang ngayon yung iba
yung sinasabi mong booking, di ba? Tapos home service. Pero syempre, hindi naman natin dinedefine yung success doon kung nabibigay nila yung passion nila dun sa tao. Kasi every tattoo is success, di ba? Lalo na yung client mo masaya. Pero paano mo mabibigyan pa ng advice yung mga bago, yung mga nangangarap na ganitong career rin? Siguro may advice ko talaga sa kanila yung mag-aral na mag-aral sa tattoo. Tapos wag titigil. Kung talagang gusto nila yung tatuwa, yung pagtatatua. Kasi ang pagtatato talaga siguro mga hanggang 10 years. Yun talaga yun, dun masasabi mo na parang kaya mo na yung gawin yung mga ipapagawa sa'yo, ganon. Hanggang 10 years talaga. Tagal, no? Kasi nakikita ko ito yung mga sikat ngayon sa Pilipinas. Tas yung mga sumasali ng international na magagaling talaga. Nagtattoo sila dati pa, 2010, 2009, nagtattoo na sila. So hanggang ngayon. Ngayon lang talaga sila nag-boom since parang after pandemic or 2019, mga ganon. So doon pa lang talaga sila na nasusubaybayan ko kasi yung mga nila eh. Kasi syempre, gusto kong magaling sila, ganon. So nakikita ko talaga na hanggang ang daming mga artist na ganon. Saka nandoon na yung interest mo kaya talagang Oo. no? So ang may advice ko talaga sa kanila, huwag silang tumigil. Tas set sila ng standard. Kunyari ngayong taon, makagawa ako ng ganito. Sana ma-practice ko na to. Tas next year ulit, marami naman taon eh. Kumbaga, hindi naman agad natatapos yan eh. Practice talaga ng practice kasi dapat consistent ka. Yun talaga yun eh. Consistency is the key, di ba? Yun talaga eh. So, yung journey, ang talaga, kung plan mo maging tattoo artist, ide-dedicate mo talaga, baka yung remaining life mo, Dun na. Kung gusto mo talaga siya. Oo, kung talagang gusto mo, no? Doon ka na talaga hindi siya- iikot. Pag-aaral na talaga. Hindi siya biglaan na, ay, may talent ako. Hindi talaga. Iba. Talagang kailangan mo ng practice Kasi talaga, andun na yung, magaling ka. Kasi meron talagang mga magagaling na bago pa lang nagtatattoo, talagang magagaling na. Pero, pagka kasi, dumating na yung kliyente, minsan kasi, pagbaguhan ka kasi, hindi lang yung basta magaling ka. Hindi lang doon nagtatapos sa magaling ka sa pagtatattoo, sa paggawa lang ng art. Kumbaga, pakikisama rin sa kliyente, kasama rin yon. Oh, Hygiene, kasama rin yon. So, marami ring kaya hanggang sa ganong taon siguro, 10 years, dun talaga yung masasabi mong nagawa mo na lahat. Kasi sa isang taon lang, dahil mo na magagawang tattoo. Kumbaga, pwede ka na dun pala, matuto ka na sa mga hygiene. Next year, matuto ka sa mga linya. Next year, sa mga shading. Next year, sa pag-portrait naman. Next year, colored. Kumbaga, siya marami ka talagang pag-aaralan. Tsaka hindi siya na lang sa 5 gawa lang, sa 10 gawa lang. Maraming gawa talaga. No? Marami Kailangan talaga ng experience. experience, totoo. Yun talaga. Kaya talaga pag tattoo artist, kailangan mo talaga longevity ba? Kaya yung yung pagiging tattoo artist, hindi siya for everyone talaga, no? Hindi siya, feeling ko yung term is hindi siya trabaho. Oo, ganun yun nga. Passion siya. Tapos, gawin mo lang yung passion mo, kusa ka ng kikita. Yun, So, ganun. wag mong iisipin yung kita. Hindi talaga. Once na nag-start ka, no? Once na nag-start ka. Pag inisip mo yun na kaya ka nagtatato kasi gusto mo, nakita mo, ay, ang ganda ng buhay ni kasi ganito na yung sasakyan niya dahil lang sa pagtatato, so, ang gagawin mo, parang, manggigigil ka, gusto mong kumita agad na malaki, ganun. Hindi, dapat i-establish mo muna yung, yung art mo. Kumbaga, kailangan mo nang buuin yan. Kung ano yung mape-present mo sa tao, kung ano ba yung ibebenta mo. Dapat alam mo yung binebenta mo. Kasi, syempre, ako, tattoo artist ako, alam ko yung binebenta ko. Yung art, yung hygiene sa shop, kung paano ko sila kausapin. So, yung package yun, lahat yun. Nabanggit yung hygiene, no? Parang somehow na-neglect yung hygiene pagdating sa tattoo artist minsan, eh. Parang nakikita ko talaga siya, binablog pa ni Bash, yung pagbabalot ng lamesa, di ba, pagbabalot ng machine, di ba? So, Kasi parang importante yun na malaman ng mga ng tao, pero nanonood. yun nga parang hindi madalas ginagawa na parang pinapriority yung hygiene. Yun lang napapansin ko, personal opinion lang pero siya, talagang pineflex niya yung sa hygiene. Oo. Which is, Importante syempre, kasi. hindi lahat ng tao, syempre, parang pupunta dyan na, ay,
Ang dungis. Kasi, pag tinignan mo yung mga tattoo shop, madilim. Diba? Madilim. So, paano mo masasabi na malinis? Diba? Eh, parang pag tinignan mo, madilim eh, diba? Madilim May yung sarili area. nga siyang light eh. Oh, diba? Kada Kaya nga, seat. sabi ko nga, nabanggit niya yung hygiene. Parang, hindi ko nakikitaan yung iba na pineflex pati yung hygienic ng lugar. Oo. Diba? Tapos, isa pa, na napansin ko na nabanggit nga niya, yung pakikipag-usap sa tao, sa customer. Diba? Kasi engagement eh, hindi lang naman isang beses ay magpapatato eh. Yeah. Diba? Minsan, kahit naman sa barbershop, minsan babalikan mo kasi ang ganda ng kwento nito lagi sa akin Naging Tapos kaibigan. parang lagi akong pogi dito. Diba? Ganun. Kaya ang ganda ng mga key point na binabanggit niya eh. Talagang kung ikaw, into ka dun sa art, mapapakinabangan mo talaga yung mga suggestion eh. Diba? Ang galing-galing. Sa mga aspiring artists, i-journal nyo ano yung kaya mo this year. Importante pala, no? Ano na, kasi pag binalikan mo, last year pala, ang kaya ko lang, black and gray ba? Tama? Tapos ngayon, nakakapagganto na ako. Diba? Doon mo makikita yung journey mo eh. Hindi mo naman maririnig sa lahat ng tao yan eh. Diba? Lalo na starting ka. Tandaan nyo sa mga nag-aspire kahit sa ang industry, kahit sa ang linya, mahirap kumuha ng support sa mga tao basta-basta. Totoo. Kahit kakilala mo pa, no? Yeah. Laging yan at yan ang maririnig mo. Parang, wala, kaibigan ko to, tapos yung support wala sa akin. Walang Oo. tiwala sa'yo. Diba? Parang, syempre nag-i-start ka ikaw as yourself, na alam mo yung gagawin mo, alam mo kung saan ka patungo. Syempre, alam mo na hindi ka pa nandun. Diba? Wala silang makikita talagang output sa'yo. Pero yung dapat yung nandun sa process, magtiwala ka, wala naman sa'yo mawawala. Kami na nga sumusugal dito eh, sa ginagawa namin eh. Ang sa'yo, support na lang. Totoo. Ang galing nun ah. Mm. Ang galing mo dun ah. May Hindi, natutunan totoo, talaga ako kasi dito di eh. ba, parang sa lahat na lang ng mga nag-i-start, yun yung pinakahirap sila eh, kumuha ng support, lalo na dun sa mga taong kakilala nila. Diba? Totoo. Yun talaga yung mapifeel mo. So, last thing, paano ka na lang nila Ko-contact. ma-contact? Paano mag-i-inquire? Paano mag-i-inquire? Kasi syempre may mga interested dyan na minsan hesitant na, ay, baka mamaya ganito, di ba? So yung mga hesitation nila, paano ba makakontak, magtatanong, mag-i-inquire? Siguro makakontakt nyo ako sa social media accounts ko. Sa Bash Galion, yung main account ko. Tapos yung Facebook page natin ay Bash Tats. Ang Instagram ko ay Bash Tattoo Studio. Tapos ang TikTok natin ay Bash Tattoo Studio din. Yun, doon nyo lang Flash makakontakt. Yun. Ano lang, paching! Pa-flash na lang natin kasi medyo marami, no? Marami Oo. na Pero talaga, kung gusto niyo talaga, ako na ang lalapit sa inyo. So, nagpapaano naman na ako eh. Nagpapasikat na ako sa social media account. So, makikita nyo na lang ako dyan sa mga reels nyo. Kasi Totoo. nag-skit-skit na lang ako eh. Ano rin yun, nagkakaroon din ako na inquiries doon sa mga skits na yun. Kumbaga, sinishare din kasi yun ng ibang tao. Tapos nagulat sila, may shop pala na gano'n. Kasi yung background ng skits ko, di ba, puro mga, yung background ng skits ko, di ba, itong shop. So, nakikita nila na tattoo shop yun. Tapos yung humor ng shop, nilalagay ko dun sa mga skits. So, isa rin yun. So, kung sakali, dumapo ako sa mga reels nyo, pag-message na ako, doon nyo ako kontakin. Minsan, no, yun na rin yung mga nagtitrending. Yung Oo, din short talaga. skits lang. Totoo. Saka yung store ni Bash, pwede nyo siyang ma-search na sa Google. Oo. Bash Actually, hindi ko Studio. tinanong yung store mo, pre. Pero napanood ko na yung vlog mo nung nag-start ka dito sa shop, nung pinagawa. Pero, nung tinry ko kanina na i-search sa Nandun. Google, nandun na agad. So, pwede ba mag-walk-in? Yeah, pwede mag-walk-in. So, Pwede naman. So, yun sa pinakamabisa na gawin. So, search nyo lang sa Google Maps nyo, Bash Tattoo Studio. Pupunta na kayo dito agad. Parking-wise, madali dito. madali. Ayun, sa harap. Ang daming parking. Maraming parking Pero ano dito. ba, yung open days tsaka time, Everyday, everyday. everyday ang bukas ng shop eh. So, ang open ng shop is 1 p.m. to 11. Doon kami nag-accept ng walk-in. Pero pagka sobrang laki nung gagawin, yung 11 medyo late na yun para mag-start. So, pag mga ganun, alas 7 na yung pinaka-late para gumawa ng big piece. so
Tapos ang open ng shop, laging 1 p.m. Tapos pwede naman kayo mag-walk-in dyan. Kung sakaling wala ako, meron naman din magtatattoo. Tapos pwede rin mag-chat sa page kung gusto nilang i-request yung kamay ko. Ganun. Pwede pala yun. Ay, ibig sabihin, may mga artist ka pa pre dyan sa loob. Yung nag-open ng shop ko, si Renz, tattoo artist din siya. So, pwede na siyang gumawa dyan sa shop. Tapos ako naman, pagka walang gagawin, minsan sa bahay lang, tapos ginagawa ko na lang yung mga duties ko, mga ganun, mga nasulat ko sa... So, pwede kang i-request talaga. Yeah, pero ako rin naman ang sumasagot nung inquiries. Kasi nga, So, wala one-man din. team nga, Oo, one-man so, team. wala din. Ako rin talaga makakausap nyo. Pero pag walk-in, ayan, pwede na kayo agad rumekta. Pero pag message na ako. So, pag mga medyo mahirap, critical na gawa, talagang dapat inquire muna. Oo, inquire muna yun. Tsaka yun, sineset yun. May set muna ng date na design muna kayo. Design na itong araw na to, magde-design muna tayo. May ganun. Tapos next week natin gagawin. Tignan mo, dami natin di alam, no? Kaya, parang pinag-uusapan nyo pa kung hindi ano kasi siya yun. talaga pwede bigla. Kasi binabanggit ka na may ina-add. May di ba? Yung katulad, yung kanina, sabi ko, yung ano yung gusto mong sa buhay mo, i-connect natin sa tattoo. sa tattoo. So, isang buong araw rin. Doon pumapasok yun. Ganun. Siguro mga 2 hours, 3 hours din kayo brainstorming. Ganun. Tagal pala, no? Kaya Kasi kailangan palabasin talaga yung bagay, tapos yung Oo. kung paano rin may present sa mga makakita ng tattoo mo. Saka may mga ano pa no? Yung sa color adjusting. Kasi depende sa Skin color skin din. color o skin tone. Yung contrast. Kasi, kung gusto mo, gaya ko, gusto ko, dilaw. Madilaw na nga ako. Hindi lalabas. Hindi naman, basta mo puti, lalabas sa mga light colors. Pero pagka medyo dark skin tone, dun yung Dun mga mas light colors. Kailangan mas intense yung kulay. Oo, dapat. Totoo. So maraming pwedeng maging bearing kung magpapatato. Which is yung iba siguro yung malalaking pinapatato parang mostly nakapagpatato naman na siguro sila no? Oo, Yung totoo. kasi parang bihira yung magpapatato na isang malaki agad. Bihira, pero meron. meron. Yeah, meron. May Pero- nga eh. Pero meron akong nakita na nasa abroad, nagpa-schedule sa'yo. Yung Wow! Oo, meron eh. yung katrabaho ni Tito Bob, taga Qatar. So nagpa-tattoo siya doon. Tapos nasira yung yung tattoo. So parang 1 week pa lang nag-message na agad siya sa 1 week pa lang yung tattoo niya. Nag-message siya sa akin na ganun nga daw, tapos gusto niya ipa-enhance. So tinuruan ko na agad siya ng healing process pa lang para hindi na mag-knock-knock yung tattoo. Para pagdating ng dito sa Pilipinas, pag uwi niya, hindi sira yung balat niya. Kasi dapat yung pagagalingin ng maayos. Kasi pagka, lumala, magkakaroon ng keloid, mahirap ng tatuan. So, dapat flat din yung healed nun. Okay. So, hindi po pwede na medyo damaged skin pa siya. Oo, hindi. Tapos, Tatuan, hindi ubra. masisira ulit pa rin. Ang galing eh. Parang umuwi dito para magpatato. Oo. Di ba? Talagang, di ba, syempre, kung ikaw as OFW or sa ibang bansa, syempre yung time mo para sa family, di ba? Talagang binuhos niya muna yung para mapaayos niya eh. Which is yun nga, talagang mahalaga kasi yung tattoo. Oo. Para dun sa taong meron di ba? Kasi yung value ng tattoo sa kanya, di ba? Tsaka yung kasi, yung tattoo niya na kasi na yun, talagang hindi niya gusto, hindi siya makapag-suot ng sando. Kasi hindi niya nga maipakita. Kasi ang pangit ng kinalabasan. So, lagi lang siya naka-jacket pag nagtatrabaho or lalabas daw, lagi na naka-jacket. na rin sa pamumuhay niya. So, sabi ko sa kanya, nung after na session namin, sabi ko, sir, kamusta ka na? Nakakapagsando ka na ba? Tapos sabi, Yun yung unang tanong. piniplex naman daw, piniplex. Astig. Yun yung unang tanong. So yun, ang dami niya na sobrang, sa profile niya, makikita niyo na kung ano siya. Hindi niyo na kailangan pang tanongin kung gaano kagaling, gaano kaganda yung art. Visit nyo yung socials niya. Doon nyo makikilala lalo si Bash. Thank you. So yun, wala nang pahabol. Baka may mga pahabol ka pang shoutout pre. Kaya, Shoutout sa mga sa mga laging nag-share ng mga videos ko. Yan, sa mga sumusuporta sa atin, kabigan, pamilya. Ayun lang naman. Tsaka sa asawa ko, tsaka sa anak ko. Yun ang importante. Kasi yun Tsaka kay yung Lord. yun yung Kay Lord, pinaka
Yun yung pinagkukuha naman ng strength yung Yeah. family mo, tapos si Lord, syempre. Si Lord Hindi talaga naman, pala. walang imposible, diba? Siya Wala lagi, rin namang oo. masama kung pagdadasal mo lahat eh. Mm-mm. Diba? May guidance lagi. So, yun. Thank you, thank you. Thank you. Thank you sa anak Time. naming makulit.